Okay, magandang araw sa inyong lahat. Yoy, entrada pa lang bulol-bulol na Ay magandang araw po sa inyong lahat, mga yung adlaw sa tanan sa Pilipinas, mga kapwa OFW sa iba't ibang panig po ng mundo o kahit saang bansa kayo abot sa ating mga vlog ba, nakapanood sa ating vlog. Ingat po kayo. Among adiha sa Bohol, sa Pilipinas. Amping mong tanan taga Bohol ha, tanang taga Bohol amping tanan. Bisag di taga Bohol. Tanan mga tao. Tanan mga tao. Eto na. Sa mga subscriber pala, maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong tiwala, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-like, sa inyong pagtapos sa ating video. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta. Yan ang hindi ko talaga pwedeng makalimutan kasi talagang suporta po ninyo ay ramdam ko po. Ito po yung gagawin kong reaction itong si Vice Ganda at saka itong si Leo Martinez. Leo Martinez sinusuka sa dalawang artista na tong mga administrasyon ni Bongbong Marcos at mismo si Bongbong Marcos ang kanilang sinasabihan. Ito muna si Vice Ganda. Ayan na, magbibidyoke na tayo. Sinong unang aawit? Illuminate! Oy, si Nancy. Nancy, ano apelido mo? Aguinaldo Judas? Nancy Judas. Ay, Judas. Tatlong balbas ang nalagas. Ano apelido mo, Ate Nancy? po. Aguinaldo po. Aguinaldo. May natanggap ka bang Aguinaldo nung Pasko? Meron naman po. Ano? Mga damit galing sa mga anak ko. Tsaka relo. Ba't di mo sana sinuot mo ngayon? Nakalimutan Para ko. ma-flex. Ha? Nakakalimutan po. Nakalimutan mo. Okay? Ate Nancy, tayo'y mag-aawitan. Okay? Pangungunahan ito ng 6-part invention. Ang kakantahin natin ay Kailan. By Bongbong Marcos. So, kailan? Kailan po may makukulong? Kailan? Kailan by Smoky Mountain. Okay. Daan sa biro, yung kanta-kanta mo na pero may laman ang kanyang biro. O sino ipapakulong mo, Bongbong Marcos? Wala nga naman talaga ipapakulong. Ngayon nagkumahog na itong administrasyon na to kung sinong dapat ikulong. Hala, kahit sino na lang ang tinatarget ngayon, kahit sino na lang ang ini-name drop nito, lalo sa ombudsman, itong ombudsman din. Left and right ang kanyang ang kanyang pa-interview, ang kanyang press con. Grabe, kakaibang press con, kakaibang ombudsman to si Boyeng Remulla. Kaliwat kanan, halos araw-araw may press con, halos araw-araw may interview. Ang lupit mo talaga mga Remulla na to. Tapos, ito si Leo Martinez galit din sa kay Bongbong Marcos. Inis din. Nanggigigil na din. Nako, nabubulshit na rin itong mga to. Ito yon si Leo Martinez. Ito naman ay panawagan ko kay Presidente BBM. Ngayon, sad-sad na ang rating mo. Minus na Ay, ano dapat mong gawin? Aba, ay di magpakulong ka. Ibig sabihin, magpakulong ka nung mga guilty, nung mga inimbestigahan na ng ICI, nung inimbestigahan ng Senado at saka Kongreso. Yan! Ipakulong mo yung mga yan! Ay kung hindi mo kaya yan, na hindi mo kayang magpakulong ng big fish, aba, ay tikman mong ikaw na mismo ang magpakulong. Tingnan natin kung anong epekto noon sa iyong rating. Mali naman din Leo Martinez. Leo Martinez, veteranong artista, veteranong direktor. Ay ito na. Veteranong direktor, veteranong komedyan. Ito, nagsanib puwersa na sa kay Bongbong Marcos na wala na. Ito si Vice Ganda, di ko alam kung kasi ito pinklawan Kaya ayaw niya kay Bongbong Marcos. At hindi lang to siya isang beses o dalawang beses na nag-complain dito kay Bongbong Marcos. Narinig ko na rin to noon pa Pahaging lang.
Pero noong nakaraan din yon, yung tungkol ho sa mga bill sa hospital, ay gobyerno pa din ang kanyang sinasabi doon sa hinaing niya doon sa programa na yung It's Showtime. Kaya ito siya, lantaran talaga na ayaw niya kay Bongbong Marcos. Pati si Leo Martinez, ayaw rin kay Bongbong Marcos. Ano nangyari sa iyo, Bongbong Marcos? Sukang-suka na ang mga ibang mga pare, ibang mga obispo, sukang-suka na sa iyo, mga kernel dyan na may nag-resign, tinanggal. Sukang-suka na rin sa'yo, ang daming sukang-suka na. Ito mga artista, sukang-suka na rin sa'yo. Nakakadiri naman to si Bongbong Marcos. Diring-diri na ito mga artista sa'yo. Gawa kasi nitong sa mga sinasabi mo na walang katuturan, walang totoong sinasabi mo. Yan ang mahirap kasi pag magsalita ka lang na may makukulong pero wala din pala. Ito na, itong dalawang mga, hindi lang yan sila ang nagreklamo ha. Ito lang yung nakikita ko na lantaran talagang nagsabi. Mayroon pang isa si Anjo Iliana. Nakikita ko yon ang mga video ni Anjo Iliana na talagang walang hindi dadalawang isip na magsabi itong si Anjo Iliana na ayaw niya kay Bongbong Marcos. Ito yun. At mayroon pa isa kong basketball player noon na grabe din na ay nako. May basketball player noon na retired na to siya na ayaw rin kay Bongbong Marcos. Saka ko lang sabihin yan kasi ganun din yan pag nagpo-post sa kanyang social media. Bongbong Marcos din ang kanyang pinatatamaan sa mga sinasabi niya. Etong si Vice Ganda, ilang beses na to pinatatamaan si Bongbong Marcos. Manhid na talaga si Bongbong Marcos ngayon, Ngayon, may mga official sa Armed Forces of the Philippines na nag-withdraw ng support dito kay Bongbong Marcos. Nakita nyo naman siguro kung sino ito. Sino ba yun? Mangawang, ang Colonel Mangawang ba yun? Sumusuporta to noon kay Bongbong Marcos nung kalaunan, nag-withdraw. Ang suporta lang naman niya sa kay Bongbong Marcos. Hindi naman niya sinali yung kanyang pagsiservisyo sa mamamayang Pilipino. Kaya lang, alam naman natin kapag against ka sa administrasyon, tatanggalin ka, lalo na to sa lalo na tong Kernel na to, Kernel Mangawang, kung hindi ako nagkakamali. I-correct nyo na lang kung mali ang pagkasabi ko nung apelyido na to. At Mangawang nga ba? Nag-isip tuloy ko kung sino nga ba yun. Tapos, yung mga congressman ngayon, itong dalawang congressman na batang-bata pa, Livisti at saka itong si Barsaga, pinag-initan na rin. Kapag magsalita ka sa gobyerno ngayon, pag-initan ka talaga. Sino ba unang pinag-initan sa gobyerno? Nung buhay pa yung Quadcom, ang mga vlogger, yun ang pinapatatawag doon. Ngayon, wala na yung mga Quadcom. Ngayon, ay mga congressman noon na pinapatawag ang mga vlogger kasi nga daw nagpakalat ng mga fake news. Ngayon, itong mga congressman ngayon na dalawang batang-batang congressman ay fake news din sila. Noon ang hilig-hilig nyo sa mga vlogger na pinapatawag dyan sa Quadcom. Ngayon saan ang Quadcom? Di kapwa nyo congressman, imbestigahan ninyo. Kung talagang transparency talaga ang gusto nitong administrasyon na to ngayon. Kaya lang, sa itong ginagawa ngayon sa presidente na to na hindi na talaga nagustuhan sa mga ordinaryong tao, mga artista, mga pare, mayroon pang mga, yun nga, nabanggit natin kanina, ayun, nagsama-sama na. So, ano man kaya ang mangyayari nito sa na to, itong darating na mga araw, no? Naku, mag-a-anniversary pa naman ang EDSA Revolution itong February. Baka mamaya mag-anniversary sa EDSA Revolution tapos iba na naman, may istorya na naman tong Pilipinas na bago. Naku po, Bongbong Marcos, sa palagay mo? Mag-resign ka na ba o talagang lalabas ang mga tao sa kalye para paalisin ka na rin sa Malacanang? Naku, sus, Marcos. Ayan lang, sabi ko nga, kapag nagsalita ka dito, tahasan ang sinasabi dito kay Bongbong Marcos, talagang pag-initan ka.
gagawan ka ng issue, gagawan ka ng kaso, hulihin ka. Oh, di ba lahat naman yun na ano, ang nagsabi ng against kay Bongbong Marcos talagang mayroon ng mga kaso. Unang-una, itong si Harry Roque. Di ba? Panay ano yan si Harry Roque dati kay Bongbong Marcos. Kinasuhan. Kasi nga, binutasan doon sa issue doon sa Pogo. Tapos ito, sino pa? Ang dami na mga ayaw kay Bongbong Marcos ngayon. May mga kaso na. Nakakaawa naman to si Bongbong Marcos. Tapos ito yung spokesperson mo ngayon. Itong sasabihin natin ngayon, nagkadina-kadina na. Itong spokesperson mo ngayon, ito si Claire Castro, may kaso na rin dito kay Libiste. Ngayon, siya lang naman daw ang abogado sa sarili niya. Siya ang abugaga. Tapos itong nangyayari pa ngayon, itong harap-harapan si Bongbong Marcos kay Vice Ganda. Nasa National TV. Sinabi ni Vice Ganda, dinaan sa biro, pero biro na may laman. Biro na tagus buto ang pagkatotoo. Di naman talaga pwedeng di ka maglabas ng saloobin ngayon sa gobyernong ito kasi nakikita naman natin kung ano talaga ang kanyang pinagagawa ngayon. O itong bitiranong artista, itong bitiranong direktor, ganun din. Masama din ang kanyang timpla ngayon sa gobyerno kasi ito nga, sabi magpakulong. Anong sabi ni Leo Martinez? Kung hindi mo kaya magpakulong ng sinasabi mo, ikaw kaya magpakulong sa sarili mo. Ang lupit, no? Ang tatapang nitong mga to. Itong si VC Ganda at saka si Leo Martinez. Ang galing ninyo, mga madam og sir. Amping lang mo kay kining administrasyon pa naman ni Bongbong Marcos. Ay, nako. Basig initan pod mo ani. Basig himuan mog isyo, basig himuon mo nga ani nga di nagbayad og tax. Tamparusa. Sampalin ninyo pag mayroon kayong issue na hindi kayo nagbabayad ng tamang tax. Sampalin ninyo kayong kaliwat kanan itong presidente na to. Mag-utos lang naman yan kung sinong utusan dyan. Bantay-bantay kayo nito. Kasi itong presidente na to, hilig to sa pailalim ang laban nito. Hilig sa lipot ba? Sa mga apas buhol? Hilig sa lipot. Patalikuron ka lang. Ayun pala. Bakbakan ka na. Nakaw! O Bongbong Marcos, anong masasabi mo dyan sa dalawang mga artista na yan na sinusuka ka na? Na! Heh!